Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, August 27, 2023 at latest update sa Bagyong Goring. So as of 10 p.m., huli nating namataan yung mata ng bagyong Sigoring sa layong 135 km east-southeast ng bahagi ng Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan. Sa ngayon, ang kanyang pinakamalakas na hangin malapit sa gitna ay nasa 175 km per hour, habang ang kanyang pagbugso ay nasa 215 km per hour. Inaasahan natin na lalakas pa itong bagyong Sigoring at posible yung bukas ito ay maging isang ganap na super typhoon category na bagyo. Ang pagkilos ni Goring ay patimog sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, minomonitor din natin itong low pressure area na huling namataan mahigit 2,000 kilometro, silangan naman ng Central Luzon. Sa ngayon base sa pinakamahuling datos natin, at least in the next 24 hours, maliit pa rin yung chance ang maging bagyo itong low pressure area na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga, nakaka-apekto itong Sigoring, particular na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, itong area ng Cagayan, Isabela at Batanes. Samantalang yung southwest monsoon na pinalakas ng bagyong Sigoring ay patuloy na magdadala ng maulan na panahon, particular na dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa may kanlurang bahagi, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan at mga bandang area ng Mindoro at Calabarzon. Asahan dito sa Kamaynilaan sa mga sunod na araw, malaki yung chance na magiging maulan din Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa, mga thunderstorms at rain showers naman yung inaasahan. Narito yung pinakahuling track ng bagyong Sigoring. Makikita natin, narito siya ngayon sa may silangan ng Tuguegarao. Inaasahan natin, bababa ito or kikilos ito patimog, papunta malapit sa may bahagi ng Isabela, sa baybayin ng Isabela. At patuloy itong kikilos at bandang araw ng Monday o Lunes ay nasa may pinakatimugang bahagi na ito ng kanyang track. Samantala, pagdating ng Lunes na umaga, magsisimula na itong kumilos pahilaga at araw ng Martes, kikilos na ito pahilagang kanluran o northwest. Makikita din natin, bandang araw ng Miyerkules, lalapit na ito sa may bahagi ng Taiwan, posible itong maglandfall. At inaasahan naman natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sigoring o Saula, araw ng Huwebes ng gabi o umaga ng Biyernes. Ibig sabihin, sa mga sunod pa na araw hanggang Miyerkules o Huwebes, patuloy na magdadala ng maulan na panahon, particular na sa may bahagi ng Cagayan at Isabela kasama yung Batanes area, itong bagyong Sigoring. Inaasahan din natin, bukas ng umaga, itong bagyo ay posible na pong umabot sa super typhoon category, mahigit 180 kilometers per hour na yung inaasahan niya magiging lakas at mananatili ito nasa super typhoon category hanggang araw ng Miyerkules, bandang Huwebes na siya nasa ating hihina. Samantala, narito yung mga lugar kung saan nakataas yung signal number 3. Signal number 3 ngayon sa extreme eastern portion ng Isabela, particular na sa mga bayan ng Dibilacan at Palanan. Samantala, signal number 2 naman sa silangang bahagi ng mainland Cagayan. Ito yung mga bayan ng Peña Blanca, Bagao, Gataran, Lalo, Gonzaga, Santa Teresita, Bugey at Santa Ana. Signal number 2 rin sa may eastern portion ng Isabela, mga bayan ng Dinapige, San Mariano, Ilagan City, Maconacon, Cabagan, Tumauni, San Pablo at Benito Soliben, habang sa signal number 2 rin sa extreme northern portion ng Aurora, mga bayan ng Dilasag at Kasiguran. Signal number 1 naman sa Batanes at nalalabing bahagi ng Cagayan, kasama dyan yung isla ng Babuyan. At gayon din sa northern eastern portion ng Aurora, kasama na yung Dinalungan, Dipaculao, Baler, Maria Aurora, San Luis. Signal number 1 din sa Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Abra. At signal number 1 din sa Ilocos Norte, particular na yung bahagi sa may silangang bahagi ng Ilocos Norte. Sakop niya yung Pagudpod, Adams, Bintar, Carasi, Nueva Era, Bana, Marcos, Dingra, Solsona, Pidig, Dumalneg at Banggi. At sa Quezon din kasama yung Polillo Island, signal number 1, gayon din sa Benguet, sakop yung mga bayan ng Bocod, Bugias, Kabayan, Mankayan. At sa Nueva Ecija, ito po yung mga bayan ng Karanglan, Pantabangan, Bongabon, Gabaldon, Laur, at Rizal, kasama din yung Calaguas Islands. Ito po yung ating inaasahan, dulot ng bagyo, magiging maulan or napakamaulan sa particular na sa
silangang bahagi ng Isabela at sa mainland Cagayan at nalalabing bahagi ng Isabela. Magiging maulan din ho sa Ilocos Region, Benguet, Abra, hilagang bahagi ng Aurora at nalalabing bahagi ng Cagayan at Isabela. So generally po, yung bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte, kasama din dyan yung Abra, Isabela, Benguet, magiging maulan ho. Dulot yan ng bagyo. Habang bukas ng gabi hanggang Lunes ng gabi, inaasahan natin na maulan din sa bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands. Ito po ay dulot na direktang epekto ng bagyong Sigoring. Samantala, kagaya po ng binanggit ko kanina, magiging maulan din sa malaking bahagi ng Luzon, dulot ho yan ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng bagyong Goring. Kaya asahan ho natin sa mga susunod na araw, magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas. Samantala, asahan pa rin natin, bagamat walang nakataas sa signal na tropical cyclone wind signal sa iba pang bahagi ng bansa, magiging mahangin ho. Dito particular na sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama yung Kamaynilaan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Dinagat Island. Sa Lunes naman, malakas din ho yung hangin, pagbugso ng hangin sa Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Dinagat Island, Camiguin at malaking bahagi ho ng Zamboanga Peninsula. Ito yung mga pagbugsuho na pinagsama epekto na rin ho ng southwest monsoon na pinalalakas ng bagyong Sigoring. Nakataas naman yung gale warning natin. Ito yung mga babala sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, partikular na sa Batanes, hilagang baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan, at hilagang bahagi ng Quezon. Sa mga lugar na to, delikadong maglayag yung maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dahil inaasahan ho natin na magiging maalon yung karagatan, dulot ho yan ng bagyong Sigoring. Kaya po sa mga kababayan natin, iwasan mo na pumalaw dito sa mga baybayin na nabanggit kong lugar.